Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Via! Nagising ako sa malakas na sigaw ni Levi. Halos magiba ang pintuan sa pagkalampag niya. Agad akong bumangon sa higaan upang pagbuksan siya ng pintuan. Levi? Bakit? Where is Jana? Pinaalis mo ba siya? Marahas na hinawakan niya ako. Nagulat ako sa ginawa niya. Levi, nasasakal ako. Pilit kong tinatanggal ang pagkakahawak niya sa leeg ko. Ngunit mas lalo lamang niya itong itiniin. Kapag may nangyaring masama kay Jana, hindi ko alam ang magagawa ko sa iyo. Tulak niya sa akin dahilan upang mapaupo ako sa sahig. Tuluyan ng umagos ang luha sa mga mata ko. Buong lakas akong tumayo at hindi ininda ang pananakit ng tiyan ko. Aalis ka? Lumingon siya sa akin na matalim ang mga tingin. Hahanapin ko si Jana. Pagak naman akong natawa. Hahanapin mo pa rin ba siya kapag sinabi kong hindi mo anak ang ipinagbubuntis niya? Humawak ako sa tiyan ko nang muli itong kumirot dahilan sa pagtaas ng boses ko. What are you saying, bitch? Pwede ba huwag mong igaya si Jana sa'yo? Because she's not a monster like you. Matigas niyang bigkas. Napapikit ako sa pinaghalong kirot ng tiyan at paninikip ng aking dibdib. Sa oras na lumabas ka sa kwarto ko, malaya ka na. Isipin mo na wala ka ng asawang uuwian. Sabi ko habang pinipigilang ipahalata ang hirap kong paghinga. You're a selfish bitch. Jana needs me right now. Buntis siya. Buntis rin ako, Levi. At anak mo ito. Halos gusto kong isigaw sa mukha niya. Pero hindi ko magawa. Sawang-sawa na akong ipaglaban ang karapatan ko sa kanya. Gayong ako naman talaga ang responsibilidad niya. Dahil ako ang asawa niya. Hahanapin ko siya. Bigkas niya bago tuluyang isanara ang pintuan. Kasabay ng pagbagsak ko sa sahig. Hindi ko na kaya. Pagapang kong inabot ang cellphone ko sa aking higaan. Nanlalabo man ang paningin ko. Pilit ko pa rin hinahanap ang pangalan ni Kyle. Kyle? Kapos sining akong tawag sa pangalan niya. Dinig kong saglit siyang nagpaalam sa kausap. Via, are you okay? Nang marinig ko ang nag-aalalang boses niya, ay mas lalo akong naiyak. Ayoko na, Kyle. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit na, Kyle. Hirap na ako. Dumadaing ako nang muling kumirot at sumikip ang dibdib ko. Shit! Asan ang gago mong asawa? Hold on. Papunta na ako dyan. Please, Via. Don't close your eyes, okay? Gusto kong magsalita ngunit nang makita ko ang pulang likid yung umaagos sa aking binti, ay tila tuluyan na akong nawalan ng lakas. Kumirat ang buong tiyan ko. Tila may kung anong lalabas sa akin sa sobrang sakit. Please, no. Ang baby ko. Jana? Tawag ni Levi sa babaeng kalalabas lamang ng hospital. May dala itong folder at bag sa kabilang kamay nito. Levi, I'm sorry about what happened. I failed. Nalaman ng asawa mo ang totoo. Lapit niya rito na nakasandal sa kanyang sasakyan. It's okay. Mabuti na siguro yun. How's your check-up? Okay lang. My baby is healthy. Saglit silang natahimik bago muling nagsalita si Jana. Magre-resign na ako bilang personal nurse mo, Levi. I already sent my resignation letter kanina lang. Tumingin si Levi kay Jana at ngumiti siya. You're decided now?
Iiwan mo na talaga ang asawa mo? For the better? Yeah. Hindi na kami nakakabuti sa isa't isa. Kailangan mo na namin maghiwalay. Humarap siya kay Levi. Hinulo nito ang malungkot at malalim nitong mga mata. How about you, Levi? Kailan mo sasabihin sa asawa mo ang totoo? Nakikita ko na mahal niyo ang isa't isa. Na parehas kayong nasasaktan sa nangyayari. Hindi ito ang tamang paraan to let her go. You're hurting her. You're hurting yourself. Umiling naman si Levi. I can't, Jana. Hindi ko kaya. I was hurt the moment she aborted our child. Levi, wake up. Bilang na ang mga araw mo. Alam mo sa sarili mo na hindi ang pagpapa-abort niya sa anak ninyo ang dahilan. Matagal mo na siyang napatawad sa puso mo. Why don't you just tell your wife na may taning na nga ang buhay mo? Maski siya ay naiyak na rin nang makitang naglandas ang luha sa mga mata ng kaibigan. Bilang matalik na kaibigan lang ang relasyon nila, bukod sa personal nurse siya nito. Napakatanga ko, Jana. I wasted my time to be with my wife. Sa natitirang araw ng buhay ko, sinayang ko yun sa pag-aakalang iiwan niya ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa kanya. But I was wrong. Dahil napakabuti niyang asawa. Maybe it was one of the main reason why I can't let her go. Takot akong iwan siya. Except the fact that I love her more than anything else. More than myself and my life. Parehas silang napahagulhol. Napaluhod naman si Levi. Nakikita niya ang sakit at devastations na nararamdaman nito sa ngayon. Sinuntok niya ang kanyang dibdib habang paulit-ulit na sinasabing wala siyang kwentang asawa. She doesn't deserve someone like me. My wife doesn't deserve a husband like me. Tama na, Levi. Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Please stand up and go home. Tell your wife everything bago pa mahuli ang lahat. You're right, Jana. Umuwi si Levi ng bahay nang hindi nadatna niya si Via. Hinalughog niya ang buong kabahayan. Ngunit wala doon ang asawa niya. Maski ang kanilang kasambahay. Napaupo siya sa sobrang pag-iisip. Huli na ba siya? Iniwan na ba ako ng asawa ko? Wala sa sariling tanong niya sa sarili, habang nakatulala sa kawalan. Hinanap ng kanyang tingin ang huling parte ng bahay kung saan niya iniwan ang asawa. Sa pagdapo ng kanyang mga mata ay tila nawalan siya ng lakas. Tila tumigil ang paghinga niya ng ilang segundo nang makita ang laman ng dugo sa puting sahig. Via! Nanginginig ang buo niyang kalamnan. Dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa at agad i-denial ang numero ng asawa. Hello, sir? Basag na sagot ng kanilang kasambahay. Nelly, where are you? Sabihin mong okay lang ang asawa ko. Sir, mabuti pa pumunta na lang kayo dito sa hospital. Nasa emergency room po si ma'am. At napinatay na nito ang tawag. Pero tulala pa rin si Levi. Dumula sa kamay niya ang cellphone. Tumakbo siya palabas ng bahay at mabilis na pinaandar ang sasakyang papalayo. Nakipagpatintero siya sa daan sa sobrang bilis nitong pagmamaneho. He doesn't care about the traffic lights. Dire-diretso siya nagpatakbo hanggang sa marating niya ang hospital. Agad siyang pumasok ng hospital at tinungo ang emergency room. Ano nangyari? Bago pa niya maituloy ang sasabihin ay dumapo na ang kamao ni Kyle sa kanyang pisngi. Hayop ka! Kapag may nangyaring masama kay Via at sa sanggol na dinadala niya, mapapatay kitang gago ka. Galit na galit itong pumaibabaw kay Levi. Hindi alam ni Nelly ang gagawin ngunit agad siyang tumawag ng lalaking nurse upang pigilan sila. Samantala tila nawala sa realidad si Levi nang marinig ang sinabi ni Kyle. Via is pregnant. Masaya at malungkot niyang sambit. Hindi niya maintindihan ang kanyang emosyon. Dok, tama na po. Awat ng ilan kay Kyle. Agad naman silang pinaghiwalay.
Kasunod nito ay ang pagbukas ng emergency room. Magkasunod na lumabas ang doktor na babae at isang nurse. The patient's family. Lumapit naman si Kyle sa mga ito at ganun na rin siya kahit nanghihina ang buong katawan niya. I'm her husband. Bakas ang takot sa boses ni Levi. Saglit na nagkatinginan ang dalawang doktor. Tumango ang isa sa kanila. Bakas ang pagkalungkot sa mukha ng mga ito. I'm sorry, Mr. Smith. Ginawa namin ang lahat. But your wife and child didn't survive. Your wife's heartbeat stopped in the middle of the operation. No, please. Huwag ang mag-ina ko. Nawala ng lakas si Levi habang nakahawak sa kanyang ulo. Pakiramdam nito ay mabibiyak ito. Halos hindi mailarawan ang sakit na nararamdaman niya. He loses vision at unti-unting nawawala ng malay sa paligid. Dinig niya pa ang pagtawag sa kanyang pangalan. Ngunit tila palayo na lang ito ng palayo. I already lost my wife and child. Wala na rin akong rason upang mabuhay pa. Sila ang buhay ko at sila ang lakas ko. Kung wala sila, ay hindi ko kayang mabuhay. Ma'am, sa cemetery po ba ang punta niyo ni baby boy? Tanong ni Nelly habang pinibihisan si Kyle, ang kaisa-isa kong anak na lalaki. He is 3 years old now. Yap, dadalawin namin si Levi. Kinuha ko si Kyle sa kanya at maingat na inilagay sa stroller. Hindi niyo na po hihintayin si sir na nasa ospital pa daw po siya. Ngumiti ako at umiling sa kanya. Sinabi ko na sa kanya na dadalaw kami ni baby Kyle. Kay Levi, baka susunod na rin yun. Ganun po ba? Sige po ma'am, mag-iingat kayo ni baby boy ha. At magiging jowa pa yan itong si baby girl ko. Turo niya sa umbok niyang tiyan. Tumawa na lang ako sa kalokohan ni Nelly. Umalis kami ng bahay at nagpahatid sa cemetery sa driver naming asawa ni si Nelly. Mabilis naman kaming nakarating dahil hindi ganoon ka-traffic ang daan. Tumingin naman ako kay baby Kyle na mahimbing ang tulog sa kanyang stroller. Napangiti ako nang maisip kung kanino niya namana ang kanyang future. Malakas talaga ang dugo ng isang yon. Tinulak kong stroller hanggang sa harap ng lapida ni Levi. Naupo ako sa harap nito upang magtirik ng kandila at iayos ang bulaklak. Kumusta ka na dyan? I miss you and I love you. Pinahid ko ang luhang naglandas sa aking mga mata. Whatever I come here, hindi ko mapigilang maging emosyonal. Hinaplos ko ang letrang nakaukit sa kanyang lapida. Malaki na si baby Kyle. Big boy na siya. Sa susunod na mga taon kung nandito ka sana, mayroon siya makakalaro ng basketball paglaki niya. Tumayo ako ngunit nanatili pa rin nakatingin sa lapida. Han? Yapos sa akin ang pamilyar na bisig. Humarap ako sa kanya at ngumiti. Kumusta ang check-up mo? Everything is good. I'm healthy. How about you? How about your heart? Wala ka bang nararamdaman? Baka sa kanyang mukha ang pag-alala. Umiling ako kasabay ng pagpisil ko sa kanyang braso. Ayos lang ako, Han. The operation is successful. At tulad ng sabi ni Doc, wala na tayong problema as long as tanggap ng katawan ko. I had a heart transplant years ago, pero hanggang ngayon ay nag-aalala pa rin siya. Hey baby boy, Daddy miss you so much. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw. Siguro ay isa ka ng munting anghel na umaawit sa langit ngayon. Biro niya. Hinaplos niya ang lapida tulad ng ginawa ko. Ilang oras kaming nanatila sa sementeryo bago nagpa siyang umuwi na. Mukhang masama ang panahon ngayon dahil biglang dumilim ang langit. Bago kami tuluyang makaalis ay muli kong sinulyapan ang lapida ni Levi. And loving memory of Levi Smith Jr., our second unborn child. Noong araw na yun ay tumigil ang aking paghinga sa gitna ng operation. But thanks to God for the second life He gave to me. But unfortunately, my child didn't survive. Kailangan itong tanggalin sa akin. And for the second time,
Muli na naman akong nawala ng pag-asa na maging isang ina. Noong mga araw na nalaman ko ang lahat, yung kalagayan ni Levi, my husband, he has a brain tumor. He underwent 50-50 surgery at napakabuti ng Panginoon dahil naging successful ang operation niya. And now, here he is, kasama ko at ng anak namin. I got pregnant and at last, ibinigay na sa amin ng Panginoon upang alagaan at mahalin. Levin, son, look at me. Kiniliti ni Levi ang kaming anak. Natawa na lang ako sa ginawa niya. Kahit anong gawin niya ay hindi niya ito mapatawa. Kyle, smile ka na kasi. Haplos ko sa buhok ng aking anak. Narinig ko naman ang ginawa ni Levi. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Kunot noong tanong ko. Levin, not Kyle. Busangot naman niya na siyang ikinatawa ko. Bakit? Anong masama kung Kyle ang itawag ko sa kanya? Our son's name is Levin Kyler Smith. Mapang-asar kong wika sa kanya. Why did you add Kyler on his name? I always remember that bastard. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakaganti sa panununtok niya sa akin sa hospital. Tumirik naman ang mga mata ko. Hay nako, aywan ko sa'yo, Levi. It's been a year, but still, hindi mo pa rin nakakalimutan yon. Iiling-iling na wika ko sa kanya. Nalaman ko rin ang ginawa ni Kyle sa kanya. Natatawa na lang ako tuwing magkasama sila. Para silang aso't pusa na hindi mapag-isa sa iisang lugar. That bastard sent me an invitation of his wedding. Akalain mo yon? May pumato sa tukmol na yon? Halakhak nito. Baka pareho lang kami nung girl. Mahilig sa medyo gago. Aniya ko na siyang ikinatigil niya sa pagtawa. I'll take it as a positive one, binibini ko. Ngiti niya sabay abot ng kamay ko. Hinalikan niya ang kamay ko. Aywan ko sa'yo ang korne mo, Ginoo. Tulak ko sa noo niya at sabay kaming natawa. Ngunit napatigil kami nang marinig ang munting hagikik ng sanggol sa aming likuran. Nakita namin ang masungit na anak. He's laughing habang nasa amin ang kanyang tingin. Nagkatinginan kami ni Levi at pareho kaming napangiti. Sa tingin mo, naiintindihan niya tayo? Tanong naman ni Levi. Maybe, kibit balikat ko at sabay kaming natawa. Lumabas ako ng banyo habang tinutuyo ang basa kong buhok. Ngunit napatigil ako nang tumambad sa akin ang madilim na kwarto. Teka, as far as I remember, iniwan kong bukas ang ilaw noong pumasok ako ng bathroom. Brownout ba? Tanong ko sa sarili ko habang nangangapa sa dilim. Muntikan pa akong mapasigaw nang may humigit sa akin. Pero na makilala ko ang pabango at presensya nito, ay napalagay ako. Levi, ang dilim, naputulan ba tayo ng kuryente? Birong bulong ko sa kanya. Narinig ko naman siyang tumawa. Stop, Han. You're disturbing the moment. Reklamo naman niya. Later on, unti-unting nagkaroon ng liwanag. Ngunit na nagagaling ito sa mga artificial candlelights. Napangiti ako nang unti-unting makita ang kabuuan ng silid. Nagkalat ang mga petals ng roses sa sahig, sa gitna ng higaan, at sa may heart shape na gawa sa isang rosas. Levi, magkahalong emosyon kung tawag sa pangalan niya. Happy anniversary, Han. Bulong niya na tuluyang ikinahulog ng luha ko. Happy anniversary to Han. Bati ko sabay siksik ng aking mukha sa kanyang leeg. I know, I'm not a perfect husband, but I hope you stay with me for the rest of my life, Via. You're my strength and life, kayo ni Kyle, at na magiging anak pa natin. Tahimik lamang ako nakikinig sa kanya habang sumasayaw kami sa ritmo ng katahimikan. Via Ashley Mercado Smith, will you marry me again for the second time? Tumigil kami sa pagsayaw nang lumuhod siya sa aking harapan. Yes, I do. I do, Levin Smith. Kahit ilang beses mo pa akong tanungin, oo at oo pa rin ang sagot ko. We shared the night full of happiness and contentment. Kung ano man ang pinagdaanan namin, lahat ng yun ay parte lamang ng aming pagsubok. Kung nasaktan man namin ang isa't isa,
Ang mahalaga na lampasan namin ito at kami pa rin ang magkasama.